Leticia! Napabalikwas ang naaalimpungatang dalaga ng umagang yun sa malakas na sigaw ng kaibigan. Ang lakas pa ng pagkakabukas at pagsara nito sa pinto ng kanyang kwarto. Bruha! Gumising ka na riyan! May trabaho akong i-offer sa'yo. Nito. Nagmamadali pa itong umupo sa gilid ng kanyang kama at hysterical siyang niyugyog sa magkabilaan niyang balikat. Napapakamot ulo na lamang tuloy siya na nagmulat ng mata. Letsugas naman, Beverly. Ang aga mong mambulabog. Napapahikab niyang inilayo ang kaibigang sobra naman kung umakto. Pwede namang manggising ng maayos eh. Minsan talaga hindi ko maintindihan kung paano naging kaibigan kita. Inis niyang reklamo. Nahirapan pa naman siyang makatulog kagabi. Inabot lang yata ng 2 o 3 oras ang tulog niya tapos bibitinin pa ng isa. Sorry naman. Kasi naman maganda yung offer ko sa'yo. 100,000 amantang buwan ng sahod. Kaya naman ako ganito. Akin sana dapat yung trabaho kaso hindi naman ako pinayagang mag-resign ni bossing. Kasi hindi na raw siya makakakuha ng magandang sekretaryang gaya ko. Kaya sa'yo na lang yung trabaho. Nitong nagpabilog sa kanyang mga mata. Siya naman ang humawak sa magkabilaan nitong braso. Seryoso? 100,000 a month? Gulat na bulalas niyang kasabay ng pagbilog ng kanyang mga mata. Oo nga, ang laki diba? So deal or no deal? Naglulumikot ang mga matang tanong nito sa kanya. Deal! Deal! Agad niyang sagot. Halos yakapin niya si Beverly dahil sa sobrang tuwa. Hindi pa ba siya kung ganun kalaki ang perang sasahurin niya kada buwan? Abay syempre hindi. Kung tutuusin ay marami naman siyang ina-applyan pero wala pang tumatawag. Kaya itong alok ng kaibigan ay hindi niya na talaga tatanggihan. Grab the opportunity kumbaga. Good! Alila nga pala yung magiging trabaho mo Walang paligoy-ligoy na anito kapag kwan. Nilaro-laro pa nito ang mahabang kuko. Papanong alila? Kunot noong tanong niya. Katulong, muchacha, alalay, yaya, mga ganern. Simple lang itong sagot. Beverly, ayusin mo Banta niya. Tumawa tuloy ito. Sorry na girl. O sige, seryoso na. Magiging personal maid ka ng kaibigan ng boss ko. Ugaling dragon daw yun. Pero bawing-bawi naman sa itsura plus super yaman pa. Matalino rin at maraming talent. Ayaw nga lang ipakita. May imperyo yun, Jai. De La Costa Empire ang company name. Palong-palo, diba? Pangiinganyo nitong ikinakunot noo lamang niya kaya't umayos sa si Beverly at baka umatras siya sa alok nito kapag hindi pa talaga ito nagtinu sa pagpapaliwanag. Oh, wag ka nang aangal. Oo, naroroon na tayo sa graduate ka ng college at pasado sa pagiging guro. Pero hindi ka pa naman tinatanggap ng DepEd, diba? At saka, saan ka pa makakakuha ng 100,000 kada buwan? Hindi ganun ang sahod ng mga guro, girl. Kaya wag ka nang choosy dyan. Mahabang litanya nito na may kasama pang pagpalo sa balikat niya. Marahas pa muna siyang nagpakawala ng hangin bago tumugon. Bakit? Nagreklamo ba ako? Hindi naman, diba? Ang akin lang naman, klaruhin mo yung trabahong papasukin ko. Nang hindi naman ako magmukhang tanga dun kapag nasa trabaho na. Pagpapaintindi niya. Ipinaliliwanag ko naman Taas kilay nagiit nito. Oo na nga lang. Naiiling niya na lamang nasabi. Kailan daw ba ako pwedeng mag-start? Tanong niya kapag kuwan. Ngayon na. Agad nitong sagot. Ura-urada? As in ngayon na? Gulat niyang bulalas. Girl, ulit-ulit? Oo nga, ngayon na kaya't mag-impake ka na dahil ihahatid na kita ron. Anas nito. Nasapo niya na lamang ang noo. Hindi naman kasi nag-abiso man lang sa akin. Tumayo na siya't isa-isang kinuha ang mga labahin. Tulungan mo munang ako maglaba. Wala akong dadalhin gamit doon kung hindi ko lalaban itong mga labahin ko Anya't hinila na si Beverly na ngawi-ngawi.
Be naman, yung mga kuko ko masisira. Kamot kilay nitong reklamo. Wala naman sana ditong problema ang tumulong. Ang kaso, kapapalagay lang nito ng extension sa kuko. Ang arte mo talagang babaita ka eh. Magwawashing naman tayo eh. Tsaka ako nang magbabanlaw, i-dryer mo na lang tapos isampay mo ng mga ilang minuto sa labas. Para naman tuyo na kapag inimpake ko na, no? Okay, fine. Pero hindi to libre ah. May bayad to. Kondisyon ito. Grabe ka na, Bevs ah. Kaibigan ba talaga kita? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Magkaibigan tayo. At ang tunay na magkaibigan, naniningil at nagkikwentuhan. Malawak ang ngiting nito. Milk tea lang naman. Pahabol pa nito tsaka siya kinindatan. Oo na, piste. 500 na nga lang laman ng wallet ko, babawasan mo pa. Reklamo niya. I love you talaga, friend. Nangingiting nito saka sa kanya yumakap. Naiiling na lang tuloy niyang binalingan ng mga labahi matapos idistansya sa kanya ang kapito kong si Beverly. Diba, ang De La Cosa Empire malaking kumpanya? At ang alam ko ay 3 ang De La Cosa sa kumpanyang yun. Sino ba sa kanila ang pagsisilbihan ko? Usisa niya nang sa wakas ay natapos na sila ni Beverly sa paglalaban ng mga damit na dadalhin niya. Kasalukuyan na rin niyang isinisilid ang mga gamit sa maleta. Yung panganay, si Frederick de Acosta, yung sumunod naman ay si Marcus. At yung huli, syempre, yung tatay si Mr. Alagdon de la Costa. Stricto lang yon kung titingnan pero napakabait nun. Marami siyang tinutulungan, sila ng asawa niya. Sayang nga lang at hindi nagmana sa ugali ng tatay yung mga anak. Sagot nito. Tahimik lamang siyang nakikinig habang iniintindi ang kanyang mga gamit. Hindi niya alam kung sino ang Frederick, maging ang Marcos na tinutukoy ng kaibigan, dahil tanging apelido lamang ng mga ito ang alam niya. Laman kasi ng mga business news ang pamilya ng De La Costa, dahil maalam ang mga ito sa larangan ng pagnenegosyo at pagpapalago ng mga iyon. Matapos ang pag-iimpake ay nagpaalam na si Leticia sa tiyahin na siyang nagpalaki at nag-aruga sa kanya, matapos mawala ng mga magulang. Itinuring siya nitong anak. At siya na may isang tunay na ina ang turing dito. Wala kasi itong pamilya kaya nang mawala ang mga magulang niya hindi ito nagdalawang isip na akuin ang responsibilidad sa kanya. Mag-iingat ka doon anak ha. Tatawag ka lang kapag may hindi magandang nangyari. Bagaman nakangiti ay hindi naman maitatago ang lungkot na nakaukit sa mukha ng may edad na ginang. Ngayon lamang kasi mapapalayo sa kanyang anak-anakan. Opo ma, ingat din po kayo rito ah. Naglalambing na humalik sa pisngi ng pangalawang magulang si Leticia. Tsaka dito yumakap ng mahigpit. Mamimiss kita anak. Tumawag ka sa akin pag nakarating ka na ron, ha? Malambing ang tono ng boses nitong Bilin. Opo. Isang mahigpit na yakap pa muna ang iginawad ni Leticia sa magulang bago dito tuluyang kumawala. Bye na po muna, Tita Sally. Don't worry po kasi hindi po mapapano ang freni ko doon. Paninigurado ni Beverly sa ginang. Natutuwa naman itong tumango. Hinatid pa muna sila nito ng tingin at nang tuluyan na silang makalayo ay tsaka lamang ito pumasok. Be, hindi ko sure yung sinabi ko kay tita kanina ah. Marahan siyang siniko ni Beverly para lang ibulong yun sa kanya. Bakit naman? Takang tanong niya. Kasi di ba nga sabi ko maladrago ng ugali ng magiging boss mo? Arugante din daw yun eh. Gaga ka? Bakit naman ngayon mo lang sinabi? Takot yarn? Girl, remind lang kita ha. Sayang yung 100,000 a month. Gaga, hindi. Bakit naman ako matatakot dun? At saka hindi naman ako aatras kasi sayang naman talaga yung pera. Medyo naalangan lang ako pero hindi naman ako aayaw. Anya. O di mabuti. Dinukot nito ang cellphone sa bag at nagtiparon. Nag-chat ako kay Bossing na papunta na tayo sa mansyon ng mga De La Costa. Anito? Anong reply? Kuryosong tanong niya. Ipinakita naman ito ang sagot ng boss nito na nagpatikwas ng isa niyang kilay. Like lang yung reply.
Ang tamad naman niyang boss mo. Komento niyang tinawanan lamang nito. Ganun talaga siya. Tamad mag-type ng letters. Kibit balikat nitong sabi na nagpa-arko naman sa kilay ni Leticia. Hindi naglaon ay tuluyan na nilang narating ang mansyon ng mga De La Costa. Mahigit 5 oras din ang inabot bago nila tuluyang marating ang mansyon. Grabe! Ang laki ng bahay! Manghang bulalas ni Leticia habang nakatingala sa magarbo at matayog na mansyon. Mansyon yan, be. Hindi bahay. Pagtatama ni Beverly. Sus, kinurek mo pa ako parehas namang tinutuluyan yun. Kibit balikat niya nalang nasabi. Ewan ko sa'yo, tara na sa loob. Pinangunahan na nitong pagpasok na agad niya namang sinundan. Sinalubong pa sila ng mga katulong na pare-parehong uniforme. Sabay-sabay pa silang binati ng mga katulong na wari. Alam na ngayon silang darating. Bumati rin naman sila pabalik kasunod ng pagngiti nila rito ng matamis. Miss, si Sir Aaron at si Sir Frederick nyo nasaan? Tanong ni Beverly sa isang katulong kapagwan. Nasa pool area po sila, ma'am. Magalang nitong sagot. Ay naku, hindi bagay sa akin yung ma'am na yan. Bevs na lang. Nito sa katulong. O sige po. Sagot na lamang nito. Maiwan ko na muna po kayo Marami pa po akong gawain. Magalang nitong paalam sa kanila. Tumango na lamang sila dito bilang pagsang-ayon. Tara na! Marahang tinapik ni Beverly si Leticia na naglalakbay ang mga mata sa malapalasyong mansyon. Mamaya ka na mamangha dyan. Tara na sa pool area nang makausap na natin sila. At nang maipakilala na kita sa magiging boss mo. Muling pinangunahan ni Beverly ang paglalakad hanggang sa marating nila ang malawak na pool area ng mansyon. Tumikhim pa muna ang dalaga bago kunin ang atensyon ng mga simpatikong naroroon sa parting iyon ng malaking bahay. Sir Aaron, nandito na po yung best friend ko na sinasabi ko po sa inyo. Pagkuha ni Beverly sa atensyon ng boss nito. Nagkatinginan pa silang magkaibigan ng tanging ang tinawag nitong Aaron lamang ang lumingon. At tanging senyas lamang ang ginawa ng lalaki para palapitin sila. Pipi ba yung boss mo? Hindi mapigilang tanong ni Leticia sa kaibigan. Siya nga, hindi. At saka huwag kang maingay at baka marinig tayo. Tapos ang maliligayang araw ko sa trabaho, no? Kabadong sita nito sa kanya. Parang gusto niya tuloy matawa dahil tensyonado masyado ang kaibigan niya. Nawala bigla ang pagkataklesa nito. Akala ko ba gandang-ganda yung boss mo sa'yo? Tikwas ang kilay pang tanong niya sa kaibigang nanlalamig na ang mga kamay. Gaga, joke lang yun. Mariin pa itong napapikit ng magawi dito ang mga mata ng boss nito. Gaga kapag ako nasisante sisingiling kita. Impit itong banta na may kasamang pagkurot sa kanya. Gusto niya sanang matawa kaso nahagip ng mga mata niya ang pagkunot ng noo ng lalaking bagaman biniyayaan ng magandang mukha at tindig. Ay nakakatakot naman kung tumingin. Na kung nakamamatay nga lang ang matalim nitong tingin ay baka bumulagta na silang magkaibigan. Katakot naman tong lalaking to. Anya sa isipan. Mahirap na kasi, baka marinig siya hindi pa siya tanggapin sa trabaho. Inilihis niya na lamang ang mga tingin sabay linis sa lalamunang tila ba binarahan ng kung ano. Good afternoon, Sir Aaron, Sir Frederick. Nakagat pa ni Beverly ang ibabang labi ng mautalang dila nang pinaghalong kaba at takot sa boss na ang sama ng tingin sa kanya. Ito nga po pala si Leticia, kaibigan ko po. At siya po ang magiging personal maid nyo. Pakilala sa kanya ng kaibigan ng tuluyan silang makalapit sa dalawang lalaki na mukhang parehong-pareho ang ugali. Mas susungit. Anong pangalan mo? Seryosong tanong ng nakadekwatrong si Frederick kay Leticia. Ako po. Turo ni Leticia sa sarili upang siguraduhin siya nga ang tinatanong ng lalaking sa tingin niya ay pinapasa ng problema ng mundo. Ni hindi man lang kasi itong umingiti, kahit pilit nga lang sana. Walang emosyon ang abuhin nitong mga mata na nakatitig lamang sa kanya at na naghihintay sa magiging sagot niya.
Nag-vibrate ang cellphone niyang hawak kaya't saglit niya itong tinitigan. Gaga, alangang ako kilala na ako niyan. Pinapahamak mo yung sarili mo, bruha ka. Tahimik niyang binasa ang message sa kanya ni Beverly. Nahihiya niya na lamang na nakamot ang batok. Sorry boss. Leticia Almonte po, 24 years old at nabitin ng iba pa sana niyang sasabihin nang patahimikan siya ni Frederick gamit ang isa nitong daliri. I'm only asking your name, not your bio. Masungit nitong sabi. Akala ko po kasi pati information ko gusto niyong malaman. Mahinang paliwanag niya. Sinabi ko bang magpaliwanag ka? Bakas ang iritasyon sa malamig nitong boses. Hindi, pero karapatan kong magpaliwanag. Agad niyang sagot na nagpasalubong sa makakapal na kilay ng binata. Gaga ka, bakit ka pa sumagot? Halos kurutin naman siya ng katabi pero inismiran niya lamang to. Hindi siya si kamatayan para katakutan natin. Tao lang din yan, kaya wag kang OA. Tapos ka talaga pag yan naubusan ng pasensya sa'yo. Wala akong pake. Trabaho ang ipinunta ko rito, hindi ang magpakaduwag o matakot sa kanya dahil ganyan ang ugaling pinapakita niya sa atin. Pagdidiin niyang ikinabugan na lamang ng hangin ni Beverly na hindi na mapakali. Bukod kasi sa nakatingin dito ang boss nito ay iniisip din ito ang magiging lagay ni Leticia. Parang gusto na lang tuloy nitong ibalik ang kaibigan sa nanay nito at tulungan na lang sa pag-a-apply ng trabahong konektado sa kursong tinapos nito. Tipid na tikim ang ginawa ni Aaron kasunod ng pagtayo nito at paghakbang palapit kay Beverly. Bring this. Malamig nitong sabi kasunod ng pag-abot nito sa hawak na attache case sa dalagang hindi mapakali kapag nasa harap ang noon pang hinahanga ang lalaki. Saglit pa nitong tinapunan ng tingin si Leticia bago ibaling ang tingin kay Frederick. Kayo na lang mag-usap. Kapag may kailangan ka pa, tumawag ka na lang. Mauuna na ako. Formal na paalam ni Aaron. Let's go. Ayan nito kay Beverly. Siniko naman ang isang katabing nakikipagtagisan ng tingin sa binatang hindi man lang kumukurap ang abuhin nitong mga mata. Uy, babay na. Iyakang-yaka mo lang naman ang trabaho rito eh. Maiwan na kita ha. Tawag ka kapag may hindi magandang nangyari. Kumaway sa kanya si Beverly kahit nasa harapan niya ito. Hurry up, Beverly! Tawag ni Aaron sa dalaga. Ang buong akala kasi nito'y nakasunod na ito sa kanya. Hindi pa pala. Oo po, bye na Tisha ha. Kumaway pa itong muli bago patakbong lumapit sa lalaking salubong ang makakapal na kilay. Hey! Tawag ni Frederick sa dalagang nakatanaw sa pintong nilabasan kanina ng dalawa. Hindi ka naman ba tatanga-tanga? Agad na naibaling ni Leticia ang tingin sa binatang nakadekwatro pa rin at seryoso lang na nakatingin sa kanya. Grabe naman sa word na tanga. Sagot mo lang ang gusto kong marinig, not your complaint. Pagsusungit pa nito. Hindi po, sagot niya na lamang. Gwapo ngang gaspang naman ang ugali. Reklamo niya sa isipan. Good, ipaghanda mo ako ng pagkain. Utos agad nito. Saan po ba? Tanong niya dahil hindi niya alam kung saang parte ang kusina. Mas maigi nang magtanong siya rito kaysa maligaw siya sa kakahanap. I-try mo dito sa pool. Baka makapagluto ka rito. Piloso po nitong sabi. Piloso po? Parang nagtatanong lang eh. Bubulong-bulong niyang sabi. Bakit hindi mo subukang lakasan ang marinig ko naman? Anang binata. Hala, wala naman po akong sinasabi. Painosenteng giit niya. Leave! Singhal nitong sabi. Sungit! Nagmarcha na lamang siyang palayo dito. Habang ang binatay marahas na bumuga ng hangin. Mukhang palagi siyang mauubusan ng pasensya sa inirekomenda ng sekretarya ng kaibigan. Marunong kasi itong sumagot at mukhang hindi sa kanya magpapatalo. Sa kabilang banda ay panay ang hanap ni Leticia sa kusina ng pagkalawak-lawak na bahay. Tagaktak ng pawis niya dahil kung saan-saan siyang nakarating. Maigi na lang at nakita niya ang ginang kanina na sa tingin niya ay mayordoma ng mansyon. Manang, saglit lang po.
Saan po ba dito ang kusina? Magalang niyang tanong. Ngumiti naman sa kanyang may edad na babae bago sumagot. Diretsuhin mo lang daang ito. Nasa dulo ang kusina, iha. Mabait nitong sabi. Ah, sige salamat po manang. Akma na sana niyang tatahaking ng daan patungong kusina nang pigilan siya ng ginang. Bakit po? Takang tanong niya sa may edad na babae. Mahihirapan ka kung palagi mong bitbit yung mga gamit mo. Dalhin mo na muna yan sa magiging kwarto mo. Halika't nang masamahan kita. Ah, sige po. Salamat po, manang. Melinda. Pakilala nito. Salamat po, manang Melinda. Walang anuman, iha. Ikaw, ano bang pangalan mo? Leticia po. Magalang niyang pakilala. Ang ganda ng pangalan mo. Parang ikaw lamang, iha. Tanong ko lang, kung may dugo ka bang ibang lahi? Mukhang hindi ka kasi purong Pinoy. Iba ang gandang taglay mo kung ikukumpara sa mga Pilipinang dalaga. Usisa nitong ikinangiti naman niya. Amerikano po ang tatay ko. Sagot niya. Kaya naman pala ang puti at ang ganda mo eh. Tapos ang tangos pa ng ilong mo. Mukhang marami magkakagusto sa'yo. Pero maiba tayo. Kung foreigner ang tatay mo, bakit ka pumasok sa pagiging katulong? Bakas ang kuryosidad sa tono ng ginang. Ang laki po ng pasahod ni Sir Frederick, manang. Mahirap tanggihan eh. Isa pa'y wala na ang totoo kong mga magulang. Tanging ang tiyahin ko na nga lang po ang natitirang kamag-anak ko. Siya na rin ho ang tumayong ina't ama simula nang napunta ako sa kanya. Anya, tumangutango naman ang may edad na babae. Kay Senyorito Frederick ka pala? Bakas ang gulat sa mukha nito. Opo, bakit po manang, may problema po ba? Kuryosong tanong niya. Ngayon lang kasi nag-hire ng katulong niya iyang si Senyorito Frederick, kaya nakakagulat. Pero iha, makakatagal ka kaya? Hindi naman sa tinatakot kita pero ibang ugali ng panganay ng mga De La Costa. Hindi naman ho yung ugali niyang habol ko dito manang eh. Uy, ano? Yung sahod ho. Siyang tunay nga naman. Tumigil lang sila sa pagkakwentuhan nang marating na nila ang maid's quarter. Isaayos mo na muna ang mga gamit mo tsaka ka bumaba. Tsaka nga pala, iha. May allergy sa mga seafood si Senyorito Frederick. Ayaw niya rin na nilalagyan ng asukal ang kape niya tsaka ayaw niya ng makalat. Gusto niyang nasa ayos ang lahat ng gamit niya. At ang pinaka-importante na dapat mong malaman, ayaw niyang pinakikialaman ng mga gamit niya. Mahigpit ngunit mahinahon itong paalala sa kanya. Pakatatandaan ko po lahat ng bilin niyo, manang. Salamat po. Mula sa pusong pasasalamat niya rito. Walang anuman, iha. Tinapik na lamang siya nito sa braso tsaka siya tuluyang iniwan. Kahit itong maid's quarter, ang laki. Mahinang puri niya sa malawak na kwarto kung saan siya mamamahinga tuwing gabi. Pinusod niya na lang muna ang mahabang buhok bago ayusin ang mga gamit. At nang matapos siya ron ay lumabas na siya tinahak ang daan patungong kusina. Kaldereta at chapsuy ang naisip niyang lutuin para sa boss niyang pinaglihiyata sa sama ng loob. Sir, pagkain niyo po. Inilagay niya na sa mesang naroroon ang mga pagkaing hinanda. Aso ba ako? Sa lubong ang makakapal nitong kilay na tanong sa kanya. May hawak pa itong dyaryo at sinadya nito yung tupiin ng mariin. Sino naman pong nagsabi sa inyong aso kayo? Wala namang kayong buntot. Paano nyo natanong kung aso ba kayo? Ngiwing tanong niya rito. Damn it! Yung estilo ng pananalita mo, ayusin mo. Naaalibadbaran ako. Tsaka yung mukha mo, ayusin mo. Magaspang nitong puna sa natural niyang gawi. Ha? Kinapa niyang mukha para damahin kung saang parte ang may sira sa mukha niya at iniayos ito. Okay naman po ang mukha ko ah. Baka yung mata niyo lang. Inosente niyang sabi. Tsaka paano naman naging pangit ang pananalita ko? Ang galang-galang ko nga po. Giit niya pa. Mariin na lamang napapikit ang binata. Mukhang mauubusan siya ng pasensya sa inirekomenda sa kanyang katulong. Leave?
bago pa kita sisantahin. Nagpipigil sa galit na taboy nito. Nanulis tuloy ang labi ni Leticia na hindi maintindihan ng mood na meron ng masungit na amo. Mag-enjoy po kayo sa pagkain. Anya't iniwan na ito. Abot! Nalukot na lang ni Frederick ang dyaryo sa sobrang inis. Ngayon lang kasi siya nakatagpo ng ganong klase ng babae. Hindi natatakot na sumagot sa kanya. Sana pala'y hindi na lang siya nag-hire. Tuloy ngayon kumikirot ang sentido niya sa nakuhang katulong. Ang pangit ng ugali niya. Gwapo siya oo pero yung ugali baliko. Tumatabi-tabingi pa ang kanyang bibig na sabi habang papalayo sa binatang gusto niyang tirisin na lang ng tirisin hanggang sa mawala ang namumuong inis niya para dito. Iha! Ay kabayo! Nagulat na lamang si Leticia sa biglaang pagsulpot ng sopistikadang ginang. Nasa kanyang tansya ay nasa edad 50 pataas, pero mukha lang 40. Ang ganda kasi talaga nito. Nagtataglay din to ng matangos na ilong. Natural na mapulang labi at porselanang kutis. Pasensya na't nagulat kita. Nakangiting paghingi nito ng paumanhin sa dalagang sapo ang dibdib. Aayos lang po madam. Kamot batok niyang sabi. Alangan na lang siyang napangiti ng gapangin nito ang palad niya. Iha, may ipapakiusap sana ako sa'yo ha? Nagsusumamo ang malambing nitong boses na nagbigay kaba sa dibdib niya. First day pa lang niya, mukhang mapapasabak agad siya. Ano po ba yun madam? Biglay kinabahan siya dahil baka hindi niya magawang kung ano mang hilingin nito. Gusto ko sanang baguhin mo ugali ng anak ko. Anitong nagpangiwi sa kanya. Imposible po yata yung gusto niyo madam. Inborn na po yata ang ugali ni sir. Sa sinabi niya'y natawa ito. Masyado kang mapagbiro iha. Oo nga't masungit ang anak kong iyon pero hindi naman siya masama. May nangyari lamang sa kanya noon. Kaya't ganyan siya ngayon pero mabait naman ang anak ko. Alam ko yun dahil ako ang kanyang ina. Mahinahon itong sabi na tinangutanguan niya na lamang dahil hindi niya naman alam ang isasagot. Nakita kita kanina. Nakita ko kung papaano mong depensahan ng sarili mo sa matalas na dila ng anak ko. Kaya nabuo sa isipan ko ang planong utusan ka para magsilbi sa kanya. Ngunit hindi ka magpapatalo. Papantayan mo ang ugaling ipinapakita niya sa'yo. Ayokong tatawagin mo siya ng boss o sir dahil hindi ka niya totaling alila. Bibigyan kita ng 10 milyon kapag pumayag ka ngayon din mismo. Pangiingganyo nitong tumalab naman agad sa kanya. Hindi naman sa mukha siyang pera pero kailangan niya yun. Kailangan nila ng kanyang kinikilalang ina nang sa ganun ay magkaroon sila ng sarili nilang negosyo. Deal na po madam. Walang pagdadalawang isip niyang sagot. Salamat naman kung ganon. Huwag kang papaapis anak ko iha ha. Kailangang maging palaban ka. Patiklupin mo ang panganay kong iyon. Tinapik-tapik nito ang kamay niyang hawak nito. O sige ho madam. Bigla siyang na-excite dahil hindi naman siya mahihirapan sa pakiusap ng ginang. Dahil likas sa kanyang pagiging taklesa at palaban. Tita Leonor na lamang iha. Anito. Alinlangan tuloy siyang ngumiti ngunit sinunod pa rin ang nais nitong sa ganun niya ito tatawagin. Iyong mga gamit mo nga pala iha, nasaan? Kapag kuway tanong ni Leonora sa dalaga. Nasa maid's quarter na po. Kunin mo't maghanda ka dahil sa mansyon ng anak ko ay sasama ka. Po? Akala ko po, dito po nakatira si Sir Frederick. Frederick, alisin mo na ang sir na yan. Anito? Dumalaw lang naman dito ang anak kong yon. Dinamahan ko kaya't napilitang pumunta. Ewan ko ba naman sa anak kong yon kung bakit bumukod agad? Gayong wala pa namang pamilya. Oh shit, mukhang napapahaba ng usapan natin. May meeting pa ako with one of our biggest investors. Kaya maiwan na kita ha? Kung may bank account ka, ibigay mo na lang sa akin ang maisend ko sa iyo ang payment ng pakiusap ko. Dagdag pa nito. Nahihiya namang ibinigay ni Leticia ang bank account number. Mabuti na lang pala't kumuha na siya ng sariling bank account.
Nagpaalam na rin to sa kanya nang sa wakas ay may isend na sa kanyang pera. Frederick, tawag niya sa binata nang puntahan niyang muli ito. Anong tinawag mo sa akin? Napatayo ito't matalim ang tinging ipinukul sa kanya, pero hindi siya naaapektuhan noon. Frederick, bakit? Ano ba yung dapat kong itatawag sa'yo? Kaswal na lamang niyang sabi. Damn you! Okay lang, no choice ka naman kung hindi pagtiyagaan ako eh. Nanay mo'y nag-utos sa akin na huwag kong itotolerate yung kagaspangan ng ugali mo. Tsaka, parehas lang naman tayong baliko ang ugali eh. Amanos lang. Kibit-balikat niyang sabi na halos ikausok ng ilong nito. Diyan ka lang, babalikan kita. Duro nito sa kanya't malalaki ang hakbang na pumanhik sa loob. O sige, magsumbong ka. Hamon ni Leticia rito. Isang matalim na tingin lamang ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Bago nito tawagin ng ina. Mom! Mom! We need to talk! Dumagundo ang naiiritang boses ng binata sa malawak na salas ng mansyon. Wala doon ang kanyang ama't kapatid, kaya't walang aawat sa kanya. Lower down your voice, Frederick. Hindi ako bingi. Agad niyang naibaling ang tingin sa inang nakapanggayak na. Nakaupo ito sa salas habang hawak ang cellphone, kung saan ito nagtitipa. Ano yung mga pinagsasasabi ng baliw na babaeng yun? Inutusan mo raw siya? Damn it! Ano ko, bata? Wala ka nang magagawa dahil sa utos ko yon. Subukan mong sumuway. Patatasikin kita sa pwesto. Hindi magdadalawang isip ang kapatid mong palitan ka kung sakali. Tusong anang ginang. Ayaw ko nang makipag-argumento pa. Umuwi ka na lamang at isama mo ang personal maid mo. Mahinahong anito. Hindi magiging madali ang buhay ng babaeng yun sa poder ko, ma'am. I swear na magiging impyernong buhay niya habang kasama niya ako. Mariin niyang banta. Ngunit hindi man lang nababahala ang ina niya. Kampante lamang na nakaupo at patuloy na nagtitipa sa hawak niyang cellphone. Hindi siya basta-bastang babae lang, Frederick. Don't underestimate her. Mariinding wika nitong hindi na niya pinakinggan pa. Iniwan niya na lamang ang babaeng magulang at muling binalikan ng dalagang prente pang nakaupo sa isa sa mga upuan na naroroon sa pool area. Hoy, ikaw! Duro ni Frederick sa dalaga nang makalapit dito. Ano na naman ba? Tikwas ang isang kilay nito nang lumingon sa kanya. Bigla tuloy kumulo ang dugo niya sa babae na hindi man lang nangangamba sa kung ano man ang maaari niyang magawa rito. Sumunod ka! Utos niya't basta na lang itong iniwan. Anong trip ng lalaking yun? Dali-dali namang sumunod si Leticia dahil baka iwan siya nito. Hindi pa naman niya alam kung saan lupalop ng mundo nakatirik ang bahay nito. Sakay! Utos naman ito. Sinunod niya na lamang ang lalaki nang hindi tumalak pa. Daig pa nitong inahin eh. Ikinabit niya na ang seatbelt. Hihikab pa sana siya dahil biglang nakaramdam ng antok nang mabilis itong pinasibat ang kotse. Bigla tuloy na walang antok niya. Diyos mio, Frederick! Sa bahay mo tayo pupunta, hindi sa impyerno ah. Kung gusto mo magpakamatay, ikaw na lang. Dahil marami pa akong gustong gawin sa buhay. Halos takasan siya ng kaluluwa nang sa pagsakay niya sa kotse nito'y agad-agad nitong pinaandar ang kotse na kulang na lang ay palipa rin nito sa sobrang bilis. Taste your own medicine. Ngising-an nito tsaka binilisan pa ang pagpapatakbo. Ang lakas ng sapak mo sa utak na lalaki ka. Lagot ka talaga sa akin mamaya. Magkahalong inis at takot ang ngayon nararamdaman ni Leticia. Dahil halos makipagkarera sila sa mga sasakyang tila ba nakikipagpatintero kay kamatayan. Diyos ko! Napapikit na lamang siya sa upuan nang sumalubong sa kanilang papalapit na van. Sasalpok tayo! Iliko mo! Tarantang mando niya pero ang lalaki tila babingi. Mama! Natakpan niya na lang ang mga mata sa pag-aakalang ibubunggo ni Frederick ang kotse nito sa kasalubong nilang van. Nababaliw ka na ba talagang lalaki ka? Paano kung hindi mo naiwasan yun? Eh di namatay tayong dalawa. Di ka nag-iisip eh. Halos umusok ang ilong niya sa kalokohan nito. Ikaw siguro. Tamad at baliwala lamang nitong sabi.
Nakuyom niya na lang ang kamao. Mamaya talaga to sa kanya. Akala yata nito magagawa lang nito ang lahat ng gusto. Pwes, nagkakamali ito. Ilang minuto pa'y narating na nila ang glass mansion na naroroon malapit sa dalampasigang nakatayo. Gusto sanang mamangha ng dalaga pero hindi niya magawa dahil sa inis na sinamahan pa ng pagkahilo, dulot ng mabilis na pagmamaneho ni Frederick. Nauna pa itong bumaba ng sasakyan at hindi man lang nag-abalang tapunan siya ni isang tingin. Dire-diretso lamang ito. Bagaman hilo ay lumabas pa rin siya at mabilis na sinundan si Frederick. Hoy! Lalaki! Marahas niya itong kinalabit sa braso na ikinalingon nito sa kanya. Akma pa lang sana niya itong tatanungin kung anong kailangan niya nang tuhurin niya ang kahinaan nito. Oh! What the heck? Daing nito. Nagtatalon pa ito dahil sa sakit na ginawa niya rito. Ganti ko yan sa'yo dahil sira ulo ka. Para na sa loob ng mansyon mo nang maiprito natin yung nabasag na itlog mo. Ipinulupot niya ang kamay sa braso nito at inakay na itong papasok. You're crazy! Namimilipit pa rin ang binata. Kung nakakamatay nga lang ang masamang tingin na ipinupukol niya sa dalaga, ay baka bumulagta na ito. Baliw na akong baliw. Pero itong baliw na ito, hindi kailanman magpapatalo sa'yo. May basbas ako mula sa mama mo kaya hindi mo ako magagalaw, no? Nakapamewang niyang sabi. Ano nga palang gusto mong ulam? Ipaghahanda kita. Baka kasi isipin mo hindi kita pinagsisilbihan. Kapag kuway tanong niya rito nang maupo niya ito sa L-shape na sofa. Hindi mo pa kilala kung sinong kinakalaban mong babae ka. Halos mamula na sa sobrang inis si Frederick. Pero si Leticia kampante lang. Ngayon hindi ito nabahala. Sus, daming alam. Kung ayaw mong ipaghanda kita, di wag. Bahala kang magutom riyan. Taklesan niyang sabit hinawi pa ang mahabang buhok bago niya talikuran ng binata. Hoy, bumalik ka ritong babae ka. Hindi pa tayo tapos. Sigaw nito kaya tuminto siya kasunod ng pagpihit pabalik sa harap nito. Ano ho yun, boss? May kailangan ka? Nangaasar pa siyang umiti rito ng pagkatamis-tamis. Itiko mo nga yung bibig mo. Naaalibadbaran ako. O bakit? Maganda naman akong ngumiti ah. Tsaka maraming ang nagsasabi na maganda ang labi ko. Maraming lalaki ang gustong tikman to. Akala mo dyan? Pagyayabang niya. Abat, kung kaya niya nga lang tirisin to ngayon din mismo ay baka kanina niya pang ginawa. Ang kaso, dahil sa ginawa nitong pamimisikal sa kanya ay hindi siya makakilos ng mabuti. Ikinalma niya na muna ang sarili bago utusan ng dalaga. Ikuha mo na lang ako ng pain reliever sa kwarto. Kailangan ko yun, madali. Mapagmando niyang utos dito. Hindi dapat ganyan kapag nakikisuyo. Sa pagkakaalam ko kapag meron kang kailangan dapat magsasabi ng please o di kaya pakiusap. Makiusap ka muna sa akin bago ko sundin ang utos mo. Nakapamewang niyang kondisyon dito habang pigil ang pagsilay ng pilyang ngiti. What? Nakakalimutan mo bang katulong ka lang? I'm the boss. Why would I beg? Go and get my medicine or else. Or else ano? Sasaktan mo ko? Sige nga, kung kaya mo. Panghahamon niya. Inaasahan niyang magpupumilit itong abutin siya upang gumante. Ngunit hindi nito ginawa. Pagkus ay huminga na lamang to ng malalim. Tila kinukumbinsi pa nito ang sarili bago siya nito tignan sa mga mata niya mismo. Hindi ako ganyang klase ng tao, kaya't wala kang aasahang pisikal na ganti mula sa akin. I have my own ways to punish a crazy woman like you. Seryoso nitong sabi, tsaka sinikap na tumayo. Naging maagap naman si Leticia dahil batid niyang hindi biro ang ginawa niya rito. Kaya ko, huwag mo kong hawakan. Iwinaksin nito ang brasong hinawakan ng dalaga. Huwag mo nang pairali ng ego at pride dahil hindi mo naman talaga kaya. Tsaka baka isipin mo ang sama-sama ko. Hindi rin naman ako ganun, no? May konsensya naman ako kaya ako nang kukuha. Asan ba yung kwarto mo? Mahinahon niyang tanong dahil naging mahinahon na rin naman ito. Hanapin mo. Presentado ka, di ba? Sungit mo talaga.
Kaya ka siguro hindi nagkakajowa kasing sama ng ugali mo. Nanulis bigla ang labi ng dalaga sa naging sagot niya. Nagmarcha na itong palayo nang wala man lang paabiso. Tuloy ay na out of balance siya at bumagsak sa sofa. Inuubos mo talagang pasensya kung babae ka. Nasapo na lamang ni Frederick ang noo habang iniinda pa rin ang bayag na tinuhog kanina ng dalaga. Frederick! Saan ba dito yung kwarto mo kasi? Naibaling niya na lang ang tingin sa dalagang naroroon sa pinakadulo ng hagdan. Sakit sa ulo? Mahina niyang sabi. Hoy, bossing! Tawag pa nito sa pag-aakalang hindi siya narinig. Sa dulo! Puno ng iritasyong sagot niya. Okay. Masigla pa ang boses nito na mas lalo lang ikinasira ng mood niya. Muli niya pa sanang hihilutin ng sentido nang mag-vibrate ang cellphone niyang nasa bulsa. Kinuha niya agad yun at tinanggap ang tawag ng kaibigan. Wala ka na raw sa mansyon niyo, sabi sa akin nung katulong na sumagot sa tawag ko. Nasaan ka? May kailangan kang pirmahan. Nakalimutan ko kaninang iabot sa'yo eh. Anang nasa kabilang linya na si Aaron. Nasaan ang sekretarya mo? Tanong niya rin imbis na sumagot sa mga tanong nito. Bakit mo hinahanap? Batid niyang kumunot ang noon ng kaibigan sa tanong niyang yon. Ipasundo mo sa kanyang babaeng narito sa bahay ko. Asap! Maautoridad niyang mando. What? Why? Takang tanong nito. Ayoko sa babaeng yun. Inuubos niyang pasensya ko. Bakas pa rin ang iritasyon sa tono ng pananalita niya. Ano bang ginawa niya at mukhang galit na galit ka? Kuryosong tanong nito. Marami. Basta ipasundo mo na sa sekretarya mo ang kaibigan niya ngayon din mismo. Pinal niyang sabit binabaan na ang kaibigan. Sino kausap mo? Mariin na lang siyang napapikit at napahinga ng malalim sa biglaang pagsulpot ni Leticia. Ay, sorry, nagulit ba kita? Heto na nga pala hinihingi mo. Inabot nito ang gamot na tinignan niya lang. Oh, bakit? Taka pa nitong tanong. Nagtanong ka pa. Paano kung maiinom yan kung wala ka naman tubig? Boba! Singhal niya rito. Makaboba, grabe ah. Ikaw kayang kumuha. Ang tanong, kaya mo ba? Namewang na naman to matapos ibulsa ang gamot. Ikuha mo ko ng tubig, dalian mo. Pinanlakihan niya ito ng mata. Ayoko, bahala kang kumuha mag-isa mo. Ang gaspang ng ugali mo, ikaw na nga tong may kailangan eh. At ikaw din ang may dahilan kung bakit hindi ako makakilos ng maayos. Damn you, woman. Ubus na talagang pasensya ko sa'yo. Halos magkiskisan ng ngipin ni Frederick sa sobrang inis. Sorry na, ikaw naman kasi. Nauna ka naman talaga. Gumanti lang ako. Sinadya niyang hinaan ang huling sinabi tsaka nilaro ang daliri. Hindi ba tapos ka ng edukasyon? Ganyan bang asal ng gustong maging guro? Ganyan bang manners na ipapakita mo sa mga estudyante mo? Hala, paano mo nalaman yun? Secret admirer siguro kita. Sa panaginip mo. I have my own ways para alamin ang background ng isang tao. At alam ko rin kung paanong sisirain ang buhay niyong mag-ina kapag ipinagpatuloy mong pagkalaban sa akin. I can destroy you kahit anong oras ka mang gustuhin nang hindi makakarating kay mom. Know your enemy as well. Hindi mo pa ako ganong kilala. Malamig niyang sabi. Hindi naman nakaimik si Leticia. Kapag kasi nadadamay na ang nanay niyang nagpalaki sa kanya ay tumitiklop talaga siya. Makakaya ba ng konsensya mong manira ng buhay ng tao? Mahinang tanong ni Leticia kay Frederick. Wala ako niyang sinasabi mo. Nakahalukip-kip nitong sabi. Ang sama mo. Kuya mang kamao niyang asik dito. At aminado ako doon dahil masama talaga ako. Hindi niya yun itatanggi dahil talagang ganun siya. Sa mata nga lang ng mga hindi nakakakilala sa kanya ng lubos. Ikukuha na kita ng tubig. Hindi na. Magiging utang na loob ko pa sa'yo yun. Kasalanan ko kung bakit hindi mo kayang kumilos. Taas ng pride mo kahit hindi mo naman talaga kaya. Maghintay ka dyan at ikukuha kita ng tubig. Hindi niya na hinintay pa ang mga sasabihin nito. Basta na lamang niyang iniwan ang binata sa salas at tahimik na kumuha ng tubig. Oh, gamot mo. Ibinigay niya na rito ang kanina binuksang gamot.
pati na ang baso ng tubig. Maghahanda na ako ng pagkain. Bahala ka kung kakain ka o hindi. Basta ako magluluto ako kasi gutom na ako. Muli niya na naman tong iniwan ng hindi hinihintay ang sasabihin nito. Baliw! Nasabi na lamang ni Frederick habang nakasunod ang tingin sa dalagang tuloy-tuloy sa paglalakad palayo sa kanya. Hindi naglaon ay tuluyang natapos sa paghahanda ng hapunan nilang dalaga. Isinaayos niya na muna ang mga pagkaing inilatag niya sa mesa isa-isa bago sana tawagin si Frederick. Nakakagulat ka naman? Gulat niyang sabi nang sa paglingon niya ay ang simpatikong binata ang bumungad agad sa mga mata niya. Kumain ka na. Alok niya rito at pasimpleng dumistansya. Nakakatunaw kasi ang tinging ipinupukol sa kanya ni Frederick. Kain ka na doon. Huhugasan ko na muna yung mga nagamit ko sa pagluluto. Sumabay ka na. Maotoridad ang tono ng boses nito. Gusto pa sanang umangal ni Leticia pero hindi niya na nagawa. Dahil hinaklit na siya nito at parang batang pinaupo sa isang silya na naroroon. Don't speak. Utos agad nito nang makaupo na rin. Bubuka pa lang sana ang bibig ni Leticia upang sumang-ayon nang punuin ni Frederick ang bibig niya ng binilig nitong kanin. I said, don't speak. Bastos ang ugali nito. Lukot ang magandang mukha ni Leticia nang malunok ang kaning isinubo na lang sa kanya bigla ng masungit na binata. Ikaw ang maghugas ng mga pinggan pagkatapos nating kumain. Anang dalaga sa kalagitnaan ng pagkain nila. What did you just say? Kunot ang noong tanong nito. Bingi lang. Sabi ko ikaw naman na maghugas ng mga pinagkainan kasi ako naman ang nagluto ng pagkain natin. What? Tila hindi makapaniwalang bulalas ni Frederick. O bakit? Wala naman akong tatanggaping sahod mula sa iyo ah. Nanay mo na yung boss ko at hindi na ikaw. Trabaho ko lang na ayusin yung magaspang mong ugali at hindi na rin kasama ang pagsilbihan ka. I don't know how to wash dishes. At kaya nga kita kinuha para pagsilbihan ako. Kung hindi mo rin lang naman yun magagawa, pues umalis ka na ngayon din mismo. Okay lang, pabor pa nga sa akin na makaalis ka kaso hindi naman papayag yung nanay mo. Kaswa lamang niyang sabi kasunod ng pagsubo at payapang pagnguya nun. No, hindi ako maghuhugas. Pinal nitong sabi kasunod ng marahas nitong pagtayo. Okay, pero wala kang pagkain mula sa akin. Hindi kita ipagluluto. Kaya kong bumili ng sarili kong pagkain. Kahit nga kaluluwa mo kayang-kaya kong bilhin. Nye. Ang daming sinasabi. Sana lang hindi mo kainin yung mga pinagsasasabi mo ha. I will never. Okay, sabi mo eh. Kibit balikat niya na lang nasabi. Tinapos niya na lang muna ang kinakain bago tumayo. Oh, bakit nandiyan ka pa? Mag-walk out ka na. Tikwas ang kilay niyang sabi rito dahil nakatayo pa rin ito doon at blankong nakatingin sa kanya. Hindi pa ako busog. Madiin itong sabi kasunod ng muli nitong pag-upo at pagsali ng pagkain sa wala namang laman nitong plato. Lihim na lang tuloy na napangiti ang dalaga dahil alam niyang nasasarapan ito sa mga inihanda niya. Hindi naman kasi sa pagmamalaki pero magaling at talagang masarap siyang magluto. So, pagkatapos mo dyan, maghuhugas ka na. Kapag kuhay tanong niya sa kaharap. In your dreams. Masungit nitong tugon. Okay. Anya na lamang. Gusto mo ba ng dessert? Tanong niya na naman kapag kuwan. Where? Sabihin mo muna na ikaw ang maghuhugas. Pigil ang ngiting kondisyon niya rito. Ho. Inispelling pa nito ang salitang yon. Sabi mo eh. Tumayo si Leticia at kinuha sa freezer ang ginawang mango grahams. Ang sarap pa naman ito kaso nga lang hindi ka makakatikim kasi wala ka namang magiging ambag. Kumuha siya ng malakihang hiwa at saka iyon inilagay sa isang platito. Pipikit-pikit pa siya habang ninanamnam ang graham na ginawa. Ang sarap. Kawawa naman yung isa dyan. Hindi makakatikim. Ayaw niya kasing maghugas eh. Pagpapainggit niya rito. Gusto pa niyang matawa ng lumunok ito kasunod ng pagbasa nito sa labi. Pahingi. Mahinahon itong sabi. Please ka muna.
kondisyon niya rito. Fine. Please. Okay, kuha ka na. Ibinigay niya rito ang lagayan at hinayaan itong kumuha doon ng dessert na makakaya nitong ubusin. Akala ko hindi ka mahilig sa sweets kasi sabi ni Manang ayaw mo raw lagyan ng asukal ang kape mo. Obligasyon ko bang magpaliwanag sa'yo? Pagsusungit na naman ito. Grabe din talaga yung ugali mo, no? Kung hindi mo matitiis, then leave. Ayoko nga. Sayang yung binayad sa akin ni Madam kapag sinukuan agad kita. Bakit? Magkano bang binayad sa'yo ni Ma'am? Dodoblehin ko na, mawala ka lang sa paningin ko. Sorry pero may kasunduan na kami at hindi ka nakasali doon. Mataray niyang sabi na nagpasalubong lamang sa makakapal nitong kilay. Bilisan mo na dyan dahil hugasan mo pa yung mga pinagkainan. Asa ka? Yun lang at umalis na ito sa harap ng mesa bitbit ang lalagyan ng dessert na ginawa niya. Buwisit na yun, magkatonsil ka sanang lalaki ka. Marahas na lamang siyang bumuga ng hangin bago niya iligpit ang mga pinagkainan. Panay pa siyang reklamo nang bigla na lamang sumulpot ang binata. Hindi ko naman alam na may baliw pala akong kasama rito sa bahay. Nagsasalita ng mag-isa. Ani Frederick tsaka inilagay sa lababo ang pinaglagyan ng dessert kanina. Sino kayang kausap niyan? Baliw yata. Simba ko lang mukhang sabi na lamang ng dalaga. What did you just say? Sinong baliw? Pikong tanong ni Frederick sa dalaga at marahas itong pinaharap sa kanya. May nakikita ka pa bang ibang tao bukod sa ating dalawa? Wala, di ba? Tss, asar talo ka rin pala eh. Huwag mo kasing sisimulan kung hindi mo rin lang naman kayang tapusin. Kung wala ka ng kailangan, pwede pumanhi ka na lang sa kwarto mo. Nang buburaot ka na nga, pinatatagal mo pa yung mga trabahong dapat tinatapos ko na. Kung hindi ka lang parang isang kabuti na basta-basta na lang susulpot sa kung saan-saan. Naiinis na rin talaga siya sa kaarogantehan nito. Iwinaksi niya ang kamay niya na hanggang ngayon ay hawak pa rin ito at muling hinarap ang mga hugasin. May araw ka rin sa akin. Bukas mo na lang yan sabihin kasi gabi na. Piloso pong wika ni Leticia. Nagtangis na lamang ang bagang ni Frederick. Hindi mo kilalang binabangga mo, babae. Puno ng diing banta ng binata sa dalagang kampante lamang na nakatayo habang hinuhugasan ng mga pinggan. Kilala talaga kita. Ikaw si Frederick de la Costa. Anyang tipid na lamang na tinawanan ng binata. Nagulat pa siya nang ipatong nito ang kamay sa balikat niya. Mas nagulat pa siya nang lumapit ito't kulang na lang ay idikit ang mukha sa mukha niya. Pangalan lang ang alam mo, pero hindi ang kakayahan kong sirain ka. Paos nitong bulong na nagpatuyo sa lalamunan niya. Pinagbabantaan mo ba ako? Kahit na medyo kinakabahan ay hindi niya yun ipinahalata. Bakit? Natatakot ka ba? Batid niyang nakangisi ang lalaki. Hindi ka dapat katakutan. Matigas niyang sabi. Really? Hindi ka natatakot sa akin? Sa mga kaya kong gawin sa'yo, lalo't nasa poder kita at malayo tayo sa syudad. Baka nakakalimutan mong babae ka't lalaki ako. Anis nitong ikinawala ng puso niya dahil ang kamay nitong nasa balikat lamang niya kanina, ngayon naglalakbay patungo sa kanyang bewang. Halos maghabol siya ng hangin nang kabigin siya nito kaya tuluyang nagdikit ang kanilang mga katawan. Nanginginig ka. Bulong nito ngunit ang boses nito'y tila ba nang aakit. Dumayo ka. Kung hindi, babasagin ko ulit ang itlog mo. Tapang-tapangan niyang banta ngunit ngumisi lamang ang binata. Kaya mo pa kayang gawin yan, ha? Leticia? Mariin niya na lamang na ipikit ang mga mata ng tuluyang dumikit ang labi nito sa kanyang pisngi. Ang init ng labi maging nang hininga nito'y nagbibigay ng kakaibang damdamin na hindi niya maipaliwanag kung ano. Nakikiliti ang kaloob-looban niya sa ginagawa nitong yon. Naglulumikot na rin ang malalapad nitong kamay sa balingkinitan niyang katawan hanggang sa mapasinghap siya nang ipasok nito ang kamay sa blouse niyang suot. Sandali! Kabado niyang pinigil ang kamay nitong akma na sanang papasuki ng panloob niyang tumatakip sa mayayaman niyang dibdib. What? Bakas ang iritasyon sa boses nito. Isusumbong kita sa nanay mo. Sasabihin kung gusto mo kong puwersahin.
Mariin niyang banta. Pilit niya ring inalis ang palad nito sa loob ng blouse niya dahil kapag hindi niya pa yun ginawa, ay baka tuluyan siyang bumigay. Hindi niya pa naman gustong isuko na lang basta-basta ang sarili lalo na sa lalaking hindi niya naman gusto. Lalong hindi niya naman asawa. Puwersahin? Gulat pang tanong nito. Doon na siya nagkaroon ng tsansa upang itulak itong palayo sa kanya. Oo, puwersahin. Dahil plano mo kong galawin, di ba? Paratang niya pang ikinamaang lamang ng binata. Hindi matatawag na pamumuwersa yun dahil gusto mo ring galawin kita. Bibig mo talaga walang preno. Tsaka asa ka naman na gusto kong magpagalaw sa isang bakulaw na kagaya mo. Bumalik ka na nga kung saan ka mang kanina nang galing. Storbo ka sa ginagawa ko rito eh. Asik niya rito. Matalim pa siya nitong pinagmasdan. Kita niya pang paggalaw ng buto nito sa lalamunan nang dumako ang mga mata nito sa kanyang hinaharap. Dang it! Hindi niliti siya mawari kung bakit inis na inis ang binata. We're not yet done, woman. Nito bago siya iwan doon. Skumio, kaya ko bang ipagpatuloy to? May sabakulaw din kasing lalaking yun eh. Nakakatakot. Ngiwi niyang sabi. Ay ewan, bahala siya. Hindi pwedeng basta na lang akong susuko. Mawawala sa akin yung binayad ni Tita Leonor kapag umatras ako sa pagsubok na ito. Muli niya na lamang na binalikan ang naudlot niyang hugasin at tuluyan niyang tinapos. Sinigurado niya munang malinis na ang dining area, maging ang salas bago niya nilinisan ng sarili at pilitin na ring magpahinga. Sunod-sunod na katok ang nagpagising kay Leticia kinaumagahan. Sandali naman! Inaantok pa siyang bumangon. Ano ba yun? Anong ano? Papasok pa ako sa trabaho. Inis na tulad ni Frederick. Anong oras na ba? Kukusot-kusot ng matang tanong ni Leticia. 3:00. 3:00? Otomatikong namilog ang mga mata ni Leticia sa narinig. Masyado pang maaga para pumunta ka sa kumpanya niyo. Yes, it's too early pero malayo tayo sa syudad. 3 oras ang biyahe kaya kumilos ka na't ipaghanda ako ng agahan. Mapagmando nitong utos, sa dalagang napapangiwi na lang. 12:00 na ako nakatulog kagabi. Ilang oras lang yung tulog ko. Nanunulis ang labing reklamo ni Leticia. Kaninong kasalanan? Malamang sa'yo kasi buraot ka. Singhal ni Leticia kay Frederick. Tabi nga, ipaghahanda ko pa kasing agahan yung isa dyan. Nang wala kang suot na bra? Sa tanong nito ay otomatiko niyang ibaba ang tingin. Halos pamulahan siya ng mapagtantong inalis niya nga pala yun kagabi. Kaya ngayon ay wala siyang suot noon. Mabilis niyang niyakap ang sarili kasunod ng pagmarcha niyang pabalik sa loob ng kwarto. Hindi mo isasaradong pinto? Gusto mong magkaroon ng audience? Pilyong tanong ni Frederick sa natatarantang dalaga. Buisit! Singhal nitong ikinatawa niya. Pabagsak pa nitong isinarado ang pinto. Sakto lang sa kamay ko kapag piniga-piga ko yung mga yon. Pilyong wika ng binata bago iwan ng silid ng dalaga. Sa totoo lang ay hindi naman siya pumapasok ng maaga. Walang problema kahit late siyang pumasok dahil naroroon ang kanilang ama. Gusto nilang talagang sirain ang araw ng dalaga. Natutuwa kasi siyang makitang iba't ibang ekspresyon sa maganda nitong mukha. Oo, nagagandahan siya sa dalaga. Hindi niya man niya itinatanggi yun. Marami naman siyang nakasalamuhang magagandang babae ngunit sadyang naiiba ang gandang taglay ng dalaga para sa kanya. Ilang minuto pa'y bumaba na rin si Leticia. Salubong pa ang kilay nito nang makita si Frederick na prente lamang na nakaupo sa dulo ng mesa na para bang isang hari. Titingin-tingin mo dyan. Pagsusungit nito. Hindi bagay sa iyo mga pagsusungit mo. Nagmumukha kang biik na tumatahol. Anang binata na ikinalaglag ng panga ng dalaga. Hindi kasi nito ma-imagine ang sinabi nito sa kanya. Ang lakas din talaga ng sapak mo sa utak eh, no? Ngiwing sabi na lamang ni Leticia ngunit kibit balikat lamang ang naging tugon sa kanya ng binata. Iiling-iling niya na lamang na pinagkukuha sa ref ang mga ihahanda para sa agahan. May tira pang kanin kaya't sinangag niya na lamang yon. Gusto mo ba ng tuyo? Ipagpiprito kita. Kalaunan ay tanong ni Leticia kay Frederick na busy sa hawak nitong dyaryo. I don't eat dried fish.
Arte mo naman. Ang sarap kaya ng tuyo lalo na kung isasawsaw sa sukang may bawang. I said, I don't eat those things. Kung gusto mo, ikaw ang kumain. Tamad nitong sabi. O edi okay. Inirapan na lamang ni Leticia ang binatang nagsusungit na naman. Hindi niya talaga maintindihan ang ugali ng isang yon. Ang hirap ispelengin. Luto na po mga pagkain niyo, mahal na hari. Sarkastik ang wika ng dalaga nang mailatag ang lahat ng hinanda niya sa mahabang mesa. Tipid na sulyap na lamang ang ginawa ni Frederick sa dalaga bago niya balingan ang mga pagkaing nakahain. May kutsara tinidor naman, bakit kailangan mong magkamay? Hindi ni Frederick mapigilang hindi punahin ng dalaga dahil kinakamay lamang nito ang mga pagkaing inilagay nito sa plato. Pati sa estilo ng pagkain ko nakikialam ka. Masarap kumain ng nakakamay, okay? Mas buwelo. Tsaka malinis tong kamay ko kasi hinugasan ko to kanina. Hindi naman maialis ni Frederick ang tingin sa dalagang sarap na sarap sa kinakain nito. Lalo na sa tuyong isinasawsaw nito sa ginawa nitong sawsawan. Tila ba tinatakam siya ng dalaga sa uri ng pagkain nito ngayon. Napansin siguro siya ng dalaga na kanina pang nakatingin kaya't inalok na siya nito. Kuha ka na, masarap yan, promise. Sa unang pagkakataon ay nakita niya itong ngumiti. Hindi ba ako nito matitinik kapag kinain ko to? Inosenteng tanong ni Frederick na ikinatawa ng dalaga. Ano ka ba, syempre hindi. Binilad na yan tapos prinito ko pa. Nguyain mo lang syempre ng maayos. Turo ng dalaga na agad niya namang sinunod. Ay hala, saglit nga. Akma na sana siyang susubo nang pigilan siya nito. What? Sabi sa akin ni Manang Melinda, allergic ka daw sa seafood? Si Marcos ang may allergy sa seafood, not me. Ha? Pero yun ang sinabi sa akin ni Manang. Matanda na si Manang, nag-uulyanin na. Kumain na nga lang tayo, pwede ba? Ah, ganun ba? O sige, kumain ka na. Hindi na muli pang nagsalita ang dalaga dahil ganun din naman ang ginagawa ng binata. Saan ka pala kakain ng lunch? Matapos kumain ay tanong ni Leticia kay Frederick. Sekretarya ko na ang bahala doon. Kailangan ko na umalis. If maboard ka, pwede kang manood ng TV. Pwede ka rin maglakad-lakad sa dalampasigan. Basta wag ka lamang lalayo. Mahigpit nitong Billy na tipid na lamang na tinanguan ni Leticia. Ingat ka. Napahinto ang binatang papasok na sana sa loob ng kotse nito nang marinig ang sinabing yun ng dalaga sa kanya. Lihim pa siyang napangiti dahil tila ba hinaplos ng kung anong mainit na bagay ang puso niya. Thank you. Mag-ingat ka rin dito. Isang puro at matamis na ngiti ang isinukli niya sa ngiting ibinibigay nito sa kanya. Kumaway pa ito na ikinangiti niya lalo. Mukhang magandang mood natin ngayon ah. Ang personal maid mo bang dahilan yan? Agad na naibaling ni Frederick ang tingin sa kaibigang hindi niya napansin ang biglang pagpasok sa kanyang opisina. Ano bang kailangan mo? Imbis na sagutin ang tanong nito ay nagtanong din siyang pabalik. You're not answering my question, bro. Piliw ang ngiti nito sa labi. Shut up, Monteverde. Okay. By the way, yung invitation sa atin ng CEO ng Sunrise INC, dadaluhan ba natin? Wala akong partner na isasama kaya hindi siguro. Tamad lamang na sagot ni Frederick habang abala sa kaharap na computer. Yung maid mo. Hindi yun papayag sa mga ganung event. Tsaka, pag-uusapan na naman ako ng mga tao once na makita nila akong may kasamang babae. That's not an issue, bro. Tsaka ano naman kung pag-usapan kayo? Maganda si Leticia. Nag-uumapaw nga siya sa ganda eh. Just like her friend. Si Beverly bang partner mo? Saglit niyang itinigil ang ginagawa upang tapunan ng tingin ng kaibigan. Yup. Uutusan ko na rin siya na siya na lang bahala sa pag-aayos ng isusuot nila ni Leticia. Wag na, ako nang bahala nung sa kanya. Whoa, are you sure? First time yan bro ah. Manghang bulalas nito. May kailangan ka pa ba? Pinapaalis mo na ba ako? Yes, please. Tamad niyang sabi na ikinatawa naman ni Aaron. Okay. Tumayo na ito at tuluyan na rin nagpaalam. Maya-maya lamang ay ang kanyang ina naman ang sunod na pumasok. Mom, what is it? Ganyan ka ba bumati sa taong nagluwal sa'yo?
Kunwaring nasasaktang wika ni Leonor. May kailangan kayo, tama ba ako? Tanong ni Frederick sa ina dahil hindi naman ito sa kanya lalapit nang walang ibang dahilan. Mangangamusta lang naman ako, anak. I'm not fine. And it's all because of that maid. Kasalanan niyo ito. Mabuting tao si Leticia. Paano niyo naman nalaman? Gayong kakikilala mo pa lang naman sa kanya. Ramdam ko yon, iho. Kaya't wag mo naman sana siyang pahirapan. May pangarap siya kaya tinanggap ang offer ko. Fine. Anything else? Oh, and there's more. Ano po ba yun? Dadalawin ka raw ng kapatid mo. Hindi yata na-inform ang kapatid mong yon na papasok ka ngayon. Kaya sinadya ka niya sa bahay mo. Ano? At ano namang kailangan niya? Si Leticia lang ang nandun. We know Marcos. Babaero ang siraulong yun. Kapag nakita niya si Leticia, yak napopormahan niya yun. Kanino ka ba anak concerned? Sa kapatid mo o sa PA mo? You're not helping me, Mom. Tumayo siya at pinatay ng computer. I have to go. Pakisabi kay Dad na umuwi na ako. And I'm not sure kung makakabalik pa. Tapos ko naman ang lahat ng kailangan tapusin eh. Bye, Mom. Kinuha niya na ang suit pati na ang cellphone. Humalik din muna siya sa pisngi ng ina bago tuluyang iwan ng opisina. Napapangiti na lamang si Leonor sa nakitang asal ng anak. Mukhang tama nga ito sa pagpili sa dalaga. Sa kabilang banda, ay abala si Leticia sa pinanonood na palabas nang biglang may nag-doorbell. May naiwang kaya siya bumalik? Taka niyang tanong. May nakalimutan ka ba? Nabitin ang dapat pa sanang sasabihin niya. Nang sa pagbukas niya ng pinto ay hindi si Frederick ang naroroon, kung hindi ibang tao. Sino po sila? Marcos de la Costa. Nakangiting pakilala nito. Titig na titig pa ang lalaki sa kanya nang maglahad ng kamay. You are... Leticia. Naiilang man ay tinanggap niya rin ang pakikipagkamay nito. Magkapatid ba kayo ni Frederick? Tanong niya dahil nahahawig ito kay Frederick. Abuhin din ang mga mata nito ngunit kung pagkukumparahin ay mas malakas ang karisma ni Frederick. Yup, pwede naman siguro akong pumasok, hindi ba? Ah, oo naman. Ang dapat ng ngiti ay naging ngiwi nang hindi nito bitawan ang kamay niyang kanina pa nitong hawak. Ah, Marcus, yung kamay ko. Sorry. Kumindat pa ito sa kanya nang bitawan ng kamay niya. Tipid na lamang siyang umiti dito matapos itong papasukin. Wala nga pala dito yung kapatid mo. I know. Tsaka hindi naman si kuyang sadya ko. Eh sino pala kung ganon? Hindi niya na nagugustuhan ang kapreskohan ng lalaki. Ikaw. Nangaakit pa itong umiti sa kanya. May boyfriend ka na ba, Leticia? Wala. At wala akong plano. Agad niyang sagot. Baka pag nakilala mo na ako, magkaroon ka na ng plano. Anitong nagpakunot sa noo niya. May nagsabi na ba sa'yo na sobrang corny mo? Tingin mo ba lahat ng babae papato sa'yo dahil lang sa may itsura ka at anak mayamang ka? Sa sinabi niya otomatikong nawala ang mga pilyong ngiti sa labi ng binata. Ngayon lang kasi ito nasabihan ng ganon. Sanay ito na pinupuri at halos luhura ng mga babaeng nagkakandara pa dito. Ikaw pa lang. Kamot-ulong sagot ni Marcos. Ang suplada mo pala. Mukha kang anghel pero yung ugali mo. Ano? Palaban? Hindi naman kasi ako utu-uto. Nga pala, gusto mo ba ng snack? Paghahanda kita. Yes, please. Sagot nito. Tumango lamang si Leticia bago ito iwan. Sandwich at fresh juice na lang ang ginawa niya para sa kapatid ni Frederick. Gumawa na rin siya ng kanya at nang matapos ay bumalik na siya sa salas bitbit ang ginawang snacks. Thanks. Ngiting ani Marcos. Tipid ng ngiti naman ang naging tugon ni Leticia. Kamusta naman ang buhay kasamang isang Frederick de la Costa? Hindi ka naman ba pinahihirapan ni kuya? Maya-maya'y tanong naman ni Marcos. Okay lang naman. Tsaka hindi naman mahirap kasi hindi ako kailanman nagpatalo sa kanya. Sagot niya kaya't natawa ito. Ikaw lang talagang nakakagawa niyan sa kanya. Kung iba siguro baka nagiiyak na't umayaw na agad sa trabaho. Ang daldal mo pala no? Kabaliktaran ka ng kapatid mo. Bakit naman? Kuryoso niyang tanong.
Kasi yung kapatid mong yun, parang nagtitipid lagi ng letra. Ganun lang talaga si Kuya Frederick. Sa totoo lang, madaldal din naman siya noon. Nawala lang ang sigla sa kanya simula nung niloko siya ni Bethany. Nag-away pa nga kami noon kasi akala niya ako ang naging lalaki ni Bethany. Nakita niya kasi kami noon na magkasama. Bakit ba kayo magkasama? Para kumprontahin siya. Dinaan ko sa paninindak para malaman kung sino nga ba talagang totoong ama ng batang dinadala niya. Kung si kuya ba o yung lalaki niya. Hindi si Frederick ang ama, tama ba? Yup. Ang sakit noon sa part ng lalaki. You're right. Kaya hinahayaan na lang namin si kuya. Pero alam kong nakamove on na siya sa babae na yon. And I surely know na may babae na siyang natitipuhan ngayon. Makahulugan ang naging ngiti nito na nagpatikwas sa kilay niya. Anong ngiti yan? Wala naman. Salamat nga pala sa pasnak, Miss Beautiful. Magpapaalam na rin ako dahil baka kung ano pang isipin ng kapatid kong yun kapag naabutan niya ako rito. Overthinker pa naman ang isang yun. Tumayo na ito't marahan siyang tinapik sa balikat. Pinagsasasabi nun. Minabuti niya na lang nabuksan muli ang TV nang tuluyan na itong makaalis. At handa na sana mag-focus muli doon nang bigla na lang bumukas ang pinto. Leticia! Dumagundong ang malamig na boses ni Frederick pagpasok sa sariling mansyon na nagpagulat sa dalaga. Hindi bingyang kasama mo rito sa bahay Palatak ni Leticia nang magtama ang mga mata nila ng binata. Where's Marcus? Malalaki ang hakbang nito nang lumapit sa kanya. Tinignan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Wala na, umalis na, tsaka bakit ka ba ganyan? Para kang nanakawan. Nag-alala ako sa'yo. Akala ko kung ano na namang ginawa ng siraulong yun. Napapraning ka naman masyado, mabait si Marcus. Hindi mo lang yun nakita kasi sarado yung mga mata mo sa kanya. May inamin nga siya sa akin tungkol sa past mo Tumulong siya sa'yo. Hindi ka niya niloko kaya wag mo na siyang pag-isipan lagi ng masama. Hay, para naman kayong hindi magkapatid. Sa sinabi niya natahimik ito. Pabagsak itong naupo sa sofa at saka itinuon ang atensyon sa malaking TV. May gagawin ka ba mamayang gabi? Tanong ni Frederick matapos na mayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Wala naman. Bakit? May pupuntahan tayong party. Bakit ako? Tsaka wala naman akong maisusuot. Ako nang bahala doon. Tara. Saan na naman? Bibili tayo ng dress at papaayusan na rin kita. Maaga pa. Malayo ang biyahe. Tsaka sa labas na tayo kakain nang hindi ka na mapagod. Wala nang nagawa si Leticia nang hilahin na siya ni Frederick. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Frederick. 2 oras mahigit na rin silang bumabiyahe at sa 2 oras na iyon ay ngayon lang si Frederick nagsalitang muli. Hindi pa naman. Ikaw, baka gutom ka na. Medyo. Anong pagkain bang gusto mo? Jollibee tayo. Pangbata lang yun. Ano ka? Hindi lang batang pwedeng kumain dun KJ ka masyado. Fine. Basta ayusin mo lang yan labi mo. Natetempa ko lagi kapag nanunulis yan. Ano? Tila nabingi siya sa huli nitong sinabi. Para kasing sinapian si Frederick na hindi ito nagsusungit. Lalong hindi na nagtataas ng boses. Ang sabi ko, maganda ka. Bingi ka nga lang. Sus, matagal ko nang alam yan. Nangingiting ani ng dalaga. Naikinangiti na lamang ni Frederick. Inabot pa ng kalahating oras bago nila narating ang Jollibee na napiling kainan ni Leticia. Tawang-tawa pang dalaga dahil panay ang buntot ng nakamaskot na sa Jollibee kay Frederick. Sumasayaw-sayaw pa ito kaya't natatawa rin ang mga taong naroroon. Sa iba na nga lang tayo kumain. Please, wag na rito. Nakakapigo na itong malaking bubuyog na panay ang dikit sa akin Bulong ni Frederick kay Leticia na kasalukuyan ng namimili ng kakainin nila. Bida-bida kasi talaga yan kaya hayaan mo na lang. Dang it. Maghanap ka na lang mauupuan natin. Hindi yung panay reklamo ka dyan. Lulubayan ka rin naman yan kapag nagsawa. Kapag hindi lagot yung labi mo sa akin. Yun lang at iniwan na siya nitong laglagang panga. Ma'am, okay na po yung order nyo. Tsaka lamang siya natauhan nang tawagin na siya ng isang crew doon. Salamat. Kinuha niyang in-order at hinanap si Frederick.
Parang gusto niyang matawa sa itsura nito. Lukot na kasi ang noo nito dahil nakasunod pa rin dito sa Jollibee. Sisingilin talaga kita mamaya. May diing wika ni Frederick nang makaupo na sa harapan niya ang dalagang pigil ang pagsilay ng ngiti. Gutom ka lang kaya ka naiinis. Kumain na tayo. Iniabot niya rito ang isang pinggan na may kanin at manok. Tsaka sinimulan ng kumain. Uy, nakasimangot ka pa rin. Tapos na silang kumain at nakaalis na rin sila doon pero simbakol pa rin ang mukha ni Frederick. Nabubuisit ako. Kanino? Kay Jollibee? No. Uy, kanino? Sa mga lalaking panay ang tingin sa'yo. Bakit? Nagsiselos ka ba? What if I say yes? May magagawa ka ba? Nang magtama ang kanilang mga matay, bigla naman siyang kinabahan. Ngunit hindi iyon nagdulot ng takot. May ibang dahilan ng kabang nararamdaman niya na hanggang ngayon ay hindi niya mawari kung ano. Confession ba iyan? Nakagat niya na lamang ang ibabang labi ng mautal. Tara na, mamimili pa tayo ng isusuot mo para mamaya. Sa muli ay nagpatianod na lamang siya dito. Hinayaan niya itong magpili ng kanyang isusuot. Pinaayusan din siya nito at binilhan din ng mga alahas. Panay pa siyang tanggay kaso mapili talagang lalaki. Kaya't wala na siyang nagagawa kung hindi ang sumunod na lamang dito. Bandang 6:00 na rin ang tuluyan na silang natapos. 1 oras lang din ang inabot bago nila narating ang matayog na hotel kung saan ginaganap ang birthday party ng CEO na nag-imbita sa kanila. Isa kasi sa mga investors ng kumpanya ng Sunray si Frederick kaya siya imbitado ng CEO. Huwag na lang tayong tumuloy. Nasa entrance na sila nang sabihin yun ni Frederick. Para kang ewan kung kailan nandito na tayo tsaka atras. May problema ba? They're all looking at you. Bakas na bakas ang matinding selos sa boses ni Frederick. Nilibot na lang tuloy ni Leticia ang tingin sa paligid at doon lang napagtanto na tama nga ang sinasabi ni Frederick. Samot-sari ang reaksyong nakikita niya sa mga lalaking nakatingin sa kanya. Ang ilan ay hangang-hanga habang ang ilan naman tila ba pinagnanasahan ng katawan niyang natatakpan lamang ng manipis na seda. Let's go somewhere. Huwag lang dito dahil baka mabasag ko lang ang mukha ng mga siraulong yan. Hindi na umangal pa si Leticia. Nagpatangay na lang siyang muli kay Frederick hanggang sa marating nila ang isang restaurant na tila ba in-reserve para lamang sa kanila. Dahil wala man lang ibang customer doon bukod sa kanila. Miss, bakit parang ang ganda ng ambience dito? Tanong ni Leticia sa isang staff doon. May engagement party kasi na ginanap dito kanina. Bukas pa talaga kami maglilinis pero open naman po kami ma'am sa mga kakain. Welcome po kayo ng husband nyo dito ma'am. Magalang at nakangiti nitong sabi na nagpainit sa magkabilaan niyang pisngi. Dahil napagkamalan pa silang mag-asawa ni Frederick. Let's dance honey. Sabayan natin ang musika ng resto nang hindi naman masayang tong mga suot natin. Nangaakit na bulong ni Frederick sa mismong tenga ng dalaga nang makaalis na ang babae kanina. Anong honey ka dyan? Umayos ka nga. Maayos naman ako ah. Hindi ako lasing kaya't nasa tamang wisyo ako. Malambing ang boses nitong sabi na nagpapahina sa tuhod ng dalaga. Frederick, please wag kang ganyan. Baka ma-full ako. Hiyaw ng kanyang isipan. Tumambol na lamang ng malakas ang puso niya nang hapitin siya nito sa bewang. Yakap nilang isa't isa habang sinasabayan ng malamyos na saliw ng musika. At dahil magkalapit ay ramdam na ramdam nila ang init ng kanilang katawan na sinasabayan ng pagtambol ng malakas ng kanilang mga puso. Ilang linggo pa ang lumipas at sa ilang linggong yon ay halos hindi na sila mapaghiwalay. Isinasama na rin ni Frederick sa opisina ang babaeng ngayon nagpapatibok muli ng kanyang puso. Good morning. Kain tayo sa labas. Isang pumpom ng pulang rosas ang bumungad kay Leticia isang umaga. Katatapos lang niyang maligo nang bumungad kagad sa kanya ang napakasimpatikong si Frederick na meron pang hawak na bulaklak. Ang gwapo talaga ng lalaki. Niwala siyang makita kahit na ni isang kapintasan man lamang dito. Good morning din. Salamat sa bulaklak ha. Tinanggap niya na ang punpo ng rosas kasunod ng pagsamyu niya noon. Pinalabas niya lang muna si Frederick para makapagpalit siya.
You're so beautiful. Halos oras-oras na lang yatang naririnig ni Leticia yon mula sa bibig ng lalaki. Ikaw din, ang gwapo mo. Nag-init pang magkabilaan yung pisngi nang sabihin niya yon. Papasa naman kaya ang isang katulad ko sa'yo? Pilyo ang ngiting nakaukit sa labi ni Frederick nang itanong nito yon sa kanya. 1 linggo na rin kasi mula nang manligaw ito sa kanya. Tignan natin. Pigil ang ngiti niyang tugon. Let's go? Alok nito. Tumango naman siya at hinayaang tratuhin siya nito ng parang isang prinsesa. Kumain, nagbonding at nag-arcade pa silang dalawa ng araw na yon. Kapwang may galak sa kanilang mga puso ngunit tila babitin ng isang araw, lalo ng isang gabi para sa kanilang dalawa. Kaya't nang makauwi ay naglatag ng carpet sa may dalampasigan si Frederick. Nagluto din siya ng pagkain at kumuha na rin ng wine. Inayos niya na muna ang lahat. Naglagay din siya ng lights at naglagay ng ilang unan doon. Kinuha niya rin ang gitara ngayon niya lang ulit gagamitin upang awitan ng pinaka-espesyal na babae sa buhay niya, bukod sa kanyang ina. Nang tuluyang matapos ay pinuntahan niya na sa kwarto ang dalaga at inaya ito sa labas. Pero mag-aalauna na, lalabas pa rin tayo? Sa tabing dagat lang sa muli ay nagpatianod lamang si Leticia. Umukit na lang ang ngiti sa kanyang mga labi nang bumungad ang sorpresa ni Frederick sa kanya. Inalalayan siya nitong maupo hanggang sa kunin nito ang gitarang naroroon at masuyo siyang kinantahan. Mahal kita, Leticia. Hindi man naging maganda ang una nating pagtatagpo ngunit kailanman ay hindi ko pinagsisisihang dumating ka sa buhay ko. Binigyan mo ng kulay ang nagdilim kong mundo. Pinisigla mong muli ang puso ko. Kaya kahit gaano pa katagal ay maghihintay ako hanggang sa masabi mo rin sa akin na mahal mo rin ako. Mahal din kita, Frederick. At oo, sinasagot na kita. Halos tumalo ng puso ng binata sa sinabing yun ng tinatanging dalaga. I love you. Sabay pa nilang sabi bago magtagpo ang kanilang mga labi. Kapwa nag-aalab ang kanilang mga puso, kaya't walang dahilan upang hindi nila pagbigyan ng ninanais ang kanilang mga katawan. Naging saksi ang mga bituin, maging ng tahimik na karagatan sa wagas nilang pagmamahalan. Ang ilang gabing pagpipigil ay ibinuhos ng lahat ni Frederick sa nobya. Sinisiguro ni Frederick na sa gabing yun mismo ay mabubuo niya ang inaasam na anak at apo ng kanyang mga magulang. May basbas na rin siya sa ina ni Leticia dahil dito siya unang nagpaalam na liligawan niyang anak nito. Kahit kay Beverly ay nagsabi din siya. 1 buwan lang ang lumipas at tuluyang ibinigay ng Diyos ang anghel na kapwa nilang hiling. 3 buwan na rin noon ang siya ni Leticia nang tuluyan silang mangako ng wagas na pag-ibig sa harapan ng altar. Wakas!